Physicist ang nagkwento nito, physicist. Noong 15th century, merong isang pare. He's a very good priest. He's a very good person with a huge heart who's helping anybody who needs help. And talagang prayerful. Ngayon, pag lumalabas siya ng church o ng seminary paggabi, pag nagme-meditate at nagpe-prayer, palagi siyang nakakakita ng unidentified flying object. One time, meron pa siyang nakitang parang ang ganda-gandang babaeng bumaba. Tapos sinabi sa kanya na, please bless me. Tapos nawala. Itong pare na to, pagkatapos niyang magmuni-muni at magdasal, naisipan niya na ikwento sa congregation niya at sa kapwa-pari. Alam niyo ba kung anong ginawa sa kanya? Sinunog siya ng buhay. Akala witchcraft. So maraming misconception tungkol sa witchcraft. Yung mga black magic o black witches, may tawag dyan eh. Kahit naman saan tayo magpunta, may black and white. Provided you don't use black magic, hindi ka po tumatawag ng masamang spirito o ng demonyo, anything you do that will help another person is not bad. So, it depends. It depends. Ngayon may magtatanong, kung bakit mabait naman yung pare, madasalin, matulungin, bakit siya sinunog, pinabayaan ng Diyos? Andito po siya sa lupa Siya yung frontliner. Sa kanya nag-umpisa. Alam nyo, pag frontliner ka, expected mo may mangyayaring ganyan. At saka siya po, kahit siya sinunog, hindi niya naramdaman yung apoy. Diretso po yon. Kasama na po siya ng mga mahal na mahal niya at ng Panginoon. Ganyan ang difference. Okay? Ganyan. So now you know. Now you know. Ginagalang ko ang lahat ng reliyon. Yun ang tinuro sa akin. Sabi sa akin, ang reliyon ay gawang tao. Ngayon, kung ang purpose ng relihiyong ito ay para makatulong at puro kabutihan din naman ang ginagawa, walang dahilan para mag-away-away. In fact, kailangan magtulungan. Maggalangan sa kanya-kanyang paniwala. Basta kabutihan ang kailangang at gustong gawin. Iba po yung angels, iba yung gabay. Ang gabay, teachers. They teach you and guide you how to do things for you to learn. Guardian angels are different. And ang gabay, napapalitan po yan. Pag-graduate ka na marunong ka na doon sa tinuro niya, nakita niya, na ginagawa mo na yung mga dapat mong gawing tama, magpapalit ng gabay. Para pong teacher na kung pang-intermediate ka o grade school, yun muna ang teacher mo. Kasi yun lang ang kaya mo Pang-college o pang-PhD, yun din ang magiging teacher mo. Ganun po yun. Agartha, meron kasing mga skeptics, o okay lang yung skeptics yung bastos, na nung nagkukwento ako tungkol sa Agartha, masyadong nambabalahura. Meron pa doon sabi, ba't kang tingin ng tingin sa kanan? O bakit may tinitingnan ka? Natural. Unang-una, if you know a little something about body language, people who would look up is trying to remember something. How can I possibly explain using common words the things that I see? Alam niyo ba kung gaano kahirap ipaliwanag sa inyo kung gaano kaganda yung nakikita ko? Alam niyo ba kung gaano kaiba ang kulay ng nakikita kong kulay sa Agartha kumpara sa ordinaryong kulay dito sa atin? There's so many crystals there. It's lighted
pero walang kuryente. The colors are so magnificent and so bright and so, ang hirap ipaliwanag. Di syempre, gumaganyan ako, paano ko ba ipapaliwanag to? Kahit na po yung tungkol sa aura, syempre, and then I slow down to make sure, para lang po ma-capture ko yung tamang words, yung tamang salita na magagamit ko para maunawaan ninyo. Ay naku, vision about the future, hindi ako nagpipredict ng future. Ayaw ko po niyan. Ganito kasi yan. Kahit si Nostradamus nagkakamali. Kung hindi big event. Kung ordinaryong prediction. Alam niyo ba kung bakit? Kasi mangyayari lang ang isang particular na bagay kung sinundan ng yan, tumitingin na naman ako. Yung bang iniisip ko kasi kung sinundan yung path na dapat sundan. Kunyari, nag-asawa ka na maaga. Tapos, minahal mo eh. May free will. Yun, regalo ng langit yun. Regalo ni Ama. Free will. You're free to choose. May karapatan kang mamili ng tama o mali, ng left or right, ng right or wrong. Na-in-love ka, nagmadali ka, nag-asawa ka na. Ngayon, sakit ng ulo mo. Dami niyong problema. Pati sa pera, away pa kayo ng away. Tapos dumating yung soulmate mo o yung twin flame mo. Yun. Di wala na. Kasalanan na sa Diyos. Pag nangaliwa ka, hindi mo yung pwede patayin yung asawa mo ngayon. So, ganun din po ang pag-predict ng future. If you're meant to marry somebody else, but you chose to marry the first woman that you think is your partner to be, di wala na yung future mo. Pero yung future mo dapat ay iba. Hindi dapat yung nangyayari sa iyo ngayon. So, the future will depend on how you do things sa present. Alam niyo po yun, kung tama yung ginawa mo, di maganda yung mangyayari. Kung mali, di mali. Paano malalaman if nagiging false prophet na yung isang spiritual practitioner and heart-centered sila? You pray for discernment. Malalaman mo naman yun eh. Mararamdaman mo rin. At saka, if you're truly gifted, if you're sensitive and you're an empath, masusuka ka pag false prophet. Mararamdaman mo. At iba na ang hinihingi. Kaya mahirap talaga yung kaya ayaw ko yung mag-predict para ka propeta na mahirap talaga yan. Huwag na yun. Maski pa maganda intention mo kuminsan, baka mapagbintangan ka pang kung ano-ano pag sumala ka. Zion, don't be afraid. Normal na nangyayari ngayon sa tao. Kahit ako affected eh. Ako pinanganak ng ganito eh. Alam niyo ba, kuminsan, pagod na pagod ako. Wala naman akong ginawa. Haba ng tinulog ko. Ay, isa pa sa reason kung bakit napapagod yung isang tao na lalo na yung empath o yung medyo open ng third eye o yung mga taong katulad ngayon kasi ang lakas na ng vibration, nag-umpisa na talagang mag-crystallize yung karamihan ng tao na mga may vision at saka yung spiritually awakened. Ano po? Ngayon, dahil nag-a-adjust yung DNA mo, yung physical body mo and yung organs mo, palagi kang pagod. Palagi kang kuminsan foggy. Yung isang reason din sa pagod, kapag ka naka-ascend ka na kung yung going through starseed, ano yan, yung higher self mo, tumutulong na astrally. Tumutulong na po yan dun sa mga kaluluwa na nangangailangan ng tulong. You're doing healing, you're saving souls. So, nakapila po yan sila na nanghihingi ng tulong sa inyo. And you're doing it already. Kaya pagising ninyo, pagod na pagod kayo. Dasal lang, tapos ask for enough energy to be able to fulfill the things that you want to do for mankind.